Ang ingay dyan! Ano ba yan? Sino ba yan? Ginagawa mo dito? Nagutom ako eh. Ay, may kutsilyo. Ay, usap na lang tayo. Si Ninong Ray para to. Ang ginagawa mo dito, ha? Nagutom ako, walang pagkain eh. Luluto lang. Grabe. Sus, ano bang niluluto mo? Ano, bell peppers with onions and mushroom and noodles. Wow, galing. Pati buto. Di ba? Sinap-chap. Di pala marunong tong taong to magluto. Na, usap tayo. For the vlog lang. Tara. Hello everyone! Kumusta kayo? At ito, yung guest natin ngayon, hindi kailangan ng any introduction, napakasikat niya. Grabe. I'm so honored na nandito siya. Pero, alam mo, you may love him, you may hate him, pero hindi mo ma-deny yung influence niya sa social media. No other than my idol, my Ninong. Ninong Ray. Grabe naman po. Maraming salamat. Yan, di ba? Ito, sobra talagang very influential si Ninong Ray. And naalala ko nung kasagsagan yun ng pandemic. And nag-judge ako ng isang culinary competition sa isang hotel. Pero, social distancing. Pero pinag-usapan ng mga chef, Ninong Ray. Sino ba tong si Ninong Ray na to? And at that time, parang split ang medyo split yung reactions ng mga tao. May mga chefs na medyo natutuwa kasi sobrang fresh ng mga ideas mo. Pero marami ding naiinis sa'yo at that time. Yes. Diba? So, nung nag-start ka ng mag-create ng content, was it really like, gagawa ako ng show, ito yung magiging, let's say, gimmick ko, ito yung character ko, or it just fell into place? Kung ano yung nakikita nyo sa videos, yun po talaga ako. Hindi ko naman kinurate yung character ng Ninong Ray. Si Ninong Ray at ako si Ninong Ray. Kaya yung mga kaibigan ko, alam nila yan. Alam nila yan na yun na talaga. So, hindi siya branding, basically. Hindi siya sinadyang branding na, ay, dapat barubal ako. Ay, dapat makalat ako. Ay, dapat ganito. Hindi, gano'n na talaga. Kasi hindi ko naman inisip na nagagawin ko po ito na sobrang tagal. Talagang ginawa ko lang to pass the time kasi noong time na yun, napasarap po yung family business namin dahil na-expose po yung isa namin empleyado. So, kinailangan kami i-quarantine. Kaya hindi ko po siya sinadya talaga. Pero bakit na pumasok sa utak mo na gagawa ka ng content? So, was it gusto mo maging content creator or dala lang din ang boredom mo nung panahon na yun? Noon pa, sinasabi sa akin ng isa namin kaibigan na mag-vlog ka kasi you have the skill, you have the personality. Tapos, ganun ka pala ka-charming dati. hindi ko naman po alam. Silang po nagsasabi sa akin noon. Tapos, bali pandemic. Dahil ko sinasabi pala noon, wala akong oras, may trabaho ako, ganyan. Nung pandemic, nasa family business ako, tulad nga po sinabi ko nung kanina, nagsara. Dahil, yun na-expose sa naming tao, ganyan. Nung araw na magsara, ang una kong ginawa nun ay bumili agad ako, nasira na kasi yung lumang computer. Bumili agad ako ng computer, sabi ko, siyempre lahat tayo takot eh. Ako, yung anxiety ko, i-channel ko na lang sa gaming. Galaro na lang ako. Pero ilang araw lang yon, parang hindi na mabigay sa akin nung gaming yung distraction na hinahanap ko. So, sabi ko, gaming PC naman to, kaya mag-edit nito. Try nga ako. So, bago yun, meron lang ako mga shots na nagbubuhos ako ng sauce sa cast iron, so nag-sizzling. Yun lang. Mas pinost ko, daming, sa mga food groups, tsaka sa personal ko, daming reacts, daming comments. Di ko talaga siya sinadya. It's just a way to distract myself and kasi pag hindi mo chinannel yung energy mo sa ibang bagay, medyo mababaliw ka eh. Lalo nung mga panahon na yun. So, hindi ko talaga siya sinadya, pero ang ginawa ko, talaga I just went with the flow. Yun lang po talaga. Nung nagsimula ka, di ba, you did a few videos. Nakailang video ka bago mo napansin na parang, uy, napapansin ako na sumisikat ako. There's something bigger out there for me to achieve. Siguro ilang videos pa lang yun, less than 10. Bago pa actually magkaroon ng Ninong Ray proper, nagawa ko na yung
the Ninong Rai dish, which is yung sizzling crispy kare-kare. Niluto ko lang po yun. Nung time na yun, nagpo-provide na ako ng recipes, ganyan, full videos na, mga 2 minutes, 3 minutes, ganyan. Nung time na yun, nagluto ako ng sizzling crispy kare-kare. Wala pang Ninong Rai channel nito, wala pa. Sa profile ko lang talaga. Na-upload ko, tapos sa mga food groups, ganyan. Tapos nagkaroon siya ng 8 million views dun sa personal profile ko. Sabi nung tropa ko na nagsasabi sa akin na mag-vlog, sabi niya, sabi sa'yo, mag-vlog ka na. Ngayon, dati sinasabi mo, busy ka sa trabaho. Ngayon, wala kang trabaho. Anong excuse mo? Excuse me. Oo. So, sabi ko, oo nga naman, lang excuse me. So, dun ko lang finormalize. After kong magawa yung hit video ko, dun ko lang finormalize. Dun lang po talaga. So, siguro, just to answer the question, ilang videos? More or less, nasa 10, less than probably, mga ganon. Tapos, saka ko lang pinagpatuloy po kung ano na yung ginagawa ko, doon na sa formalized na channel na talaga. How would you describe your style, di ba? Kasi even before, kasi nung lumabas kasi yung Ninong Rai, di ba? Alam mo naman sa buong Pilipinas, ang daming chefs, di ba? So, kasi hindi ka naman nag-claim na chef ka. Hindi. Even up to now, you don't No. claim, di ba? Pero nag-work ka talaga sa industry, di ba? Yes. So, paano mo in your mind when you were creating, paano mo siya na parang umabot yung point na ma-question mo yung kine-question yung tao, yung skills mo, kine-question, ay hindi naman yan talaga marunong, hindi talaga yan siya chef. How did you handle those kinds of criticisms? Nung nagsimula akong mag-upload nga, ang dami, magkasabay lagi yan eh. Andyan yung, wow, ang galing. Ay, hindi ganyan. Ay, ang bobo mo magluto. Wow, thank you po. Laging magkasama yan eh. Pantay yan eh. Pantay lagi yan eh. Na hindi ko kinlame na ako ay trained, na ako ay nagtrabaho sa industry. Kasi parang ang magiging dating nun for me, ito yung ano ko. Ito yung, hindi ka pwede magsalita ng masama sa akin kasi meron ako experience. Hindi, ayoko ng ganun. Ayoko ng ganun eh. I-judge mo na lang yung nakikita mo. Parang ganun. And nung tumatagal-tagal na, I found na ang mga nanonood pala sa akin ay yung mga taong hindi nagluluto. Yung mga, hindi ko alam yun nung una eh. Hindi ko alam yun nung una na ang tao pala naghahanap ng instructional videos dahil kulong nga sila sa bahay, dahil nga po pandemic. So sabi ko, ang mga nagsasabi sa akin ito, mga professional na mga hindi maganda, sabi, mali daw yung ginagawa ko, ay, hindi naman kayo yung target ko. Hindi naman kayo yung target ko. Ang target ko ay yung mga hindi marunong magluto. So, nagawa ko silang isang tabi. Pero that's not to say na hindi ako naapektuhan ng mga bagay na yun. Nung una, ngayon, wala na. Kasama na yun. Pero yun, in-establish ko lang talaga yung target market ko. Hinahayaan ko lang na, hindi sabihin nyo lang kahit anong gusto nyong sabihin. Hindi naman nagmamatter yan sa kabuuan. Itong ginagawa ko. Masakit, nakakainis, nakakalungkot. Pero it's part of it eh. Hindi mo pwedeng i-cherry pick yung mga bagay-bagay sa pinasok mong industriya eh. Di ba? Hindi pwede mag-basketball ka tapos ayaw mo pagpawisan. Parang ganon. So tinanggap ko na lang siya na parte talaga siya nung... Pero at what point did you accept that? Kasi din yung una kasi katuwaan lang, di ba? And just doing it, you say what to do. Then, nasasaktan ka kasi mapapansin natin sa social media, some people are really very aggressive, sometimes very hateful, toxic, very hateful. Saan mo na umabot yung point na medyo naging zen ka na? Oh, it does not mean anything, di ba? Ito medyo baka controversial 'tong sagot na to, pero nagsimula yan nung kumikita na ako. Nung meron na pumapasok na pera, although hindi malaki, may pumapasok na pera na, sabi ko, so negosyo pala to. Kasi, ang alam ko talaga noon, ang pera ay nasa YouTube. Wala naman nangyayari sa akin sa YouTube dati kasi wala akong alam eh. May nangyayari sa akin noon sa ibang platform, sa Facebook. Hindi ko alam na may kita sa Facebook. Hindi ko talaga alam. Tapos nung na-notify ako na eligible na ako for in-stream ads, totoo ba to? Tapos may pumasok na pera. Ang unang pumasok na pera ay naabutan ng cut-off eh. $3.50. Di ba laki? Wow. Yun yung unang pumasok. Na parte, hindi mo pala ma-withdraw yun. Kasi kailangan mo na at least $100 para ma-withdraw yun. Pero as time goes by, medyo nagiging maayos na yung pasok ng ad rev. Hindi rin naman talaga ganun kalaki, pero contrast dun sa previous kong trabaho. Better. Better siya ng konti. Hindi ko maalam na lalaki talaga. Tapos sabi ko, okay, kung may pumapasok na pera,
at hindi ito kawang gawa, never ko itong titingnan bilang kawang gawa. Ito ay negosyo. Kung ikaw ay may nakukuha, kailangan tanggapin mo na ang tao magiging critical sa'yo. Hindi pwedeng, ay, ginagawan ko lang kayo ng pabor, dapat di nyo ako sabihan ng ganyan. Hindi ganun. Negosyo to eh. Negosyo tong bagay na to. In a way, may transaction na nangyayari. Yes, may transaction na nangyayari. Tapos nagkaroon ako ng parang awakening no isang beses na parang ang sama naman ng sinabi nitong tao na to sa akin. Pinagbantaan ako. Sabi niya, wag daw akong makakalampas ng boundary ng Bicol. Kasi nagluto ako ng Bicol Express noon. Ang ginamit ko, giniling. Kaya ko giniling, tapos may hipon, may ganyan. Yun yung sabi niya. Sabi ko, grabe naman tong tao na to. May pa-death threat pa. Grabe, no? Tapos, na-realize ko na pag nasa restaurant ka, kasi nagkaroon ako ng restaurant, nag-head ako ng restaurant eh. Maraming taong hindi matutuwa sa luto mo. Hindi naman lahat. Pero hindi rin talaga lahat matutuwa. Yeah. Kapag ba merong isang taong may sinabing hindi maganda sa luto mo, papatulan mo ba siya? Hindi mo naman papatulan eh. Ang gagawin mo lang, mag-a-apologize ka sa kanya and hopefully, mabigyan mo pa rin siya ng maganda experience yung nasa resto at hindi ma-alleviate yung pagiging agitated niya ng pagpatol mo sa kanya. So sa ganun ko siya tinignan, hindi ako nag-serve ng pagkain dito sa social media, pero ang sinaserve ko ay video sa pares silang kinokonsume. Hindi nila ako binibigyan ng pera, pero binabayaran nila ako through their eyeballs, through their time, through their clicks, parang ganun. So, pwede ka, dahil nagbabayad ka sa akin ng pinakamahal na commodity, which is time, pwede mo sabihin lahat ng gusto mo sabihin sa akin at tatanggapin ko yan ng buong buo. Umabot ba ng point na naiyak ka, I doubt mo naiyak ka, pero point na nag-self-doubt ka. I think the worst thing that can happen to anyone in any field is when you begin to doubt yourself. Yan. Feeling ko lahat naman tayo dumarating sa point. Like ko sinasabi sa kahit sino tao, hindi naman ako ang pinakamagaling magluto. Hindi naman ako ang nakakatawang tao. Hindi naman ako ang pinakamagaling na entertainer. Parang ganon. Pero ba't nandito ako sa posisyon na mas maraming taong deserving? Then nakausap ako for some weird reason. Hindi ko alam kung paano nangyari. At that time na naisip ko yun, nagkaroon kami ng contact ni Chinkitan. Tapos minessage niya ako. Tapos parang kinausap niya lang ako ng konti. Parang nararamdaman niya na may gano'n ako. Sabi niya, imposter syndrome daw. Parang gano'n. In-explain ko sa kanya na may nararamdaman nga akong ganyan. Sabi niya sa akin, hindi mo kailangan maging pinakamagaling sa isang bagay to share your story. Kailangan mo lang maging ikaw. Lahat ng tao sa mundo, inaano ko na lang to, parang nire-rephrase ko na lang. Lahat ng tao sa mundo, ka-share ang istorya. Ka-share ang bagay na meron sila. Kasi walang, kahit sinong tao sa mundong to, ang parehas. So ikaw, wag mong tingnan na dapat ikaw ang maging pinakamagaling para i-share mo tong bagay. To tingnan mo to, as sinishare mo yung buhay mo sa kanila, ang istorya mo sa kanila. Kasi lahat ng tao, pwedeng i-share ang story nila at yun yung ginagawa mo. Nung sinabi niya sa akin yun, wow. Oo nga naman. So hindi ko kailangan ma-insecure. Hindi ko kailangan mahiya. Hindi ko kailangan matakot na baka ganyan. Nung point na yun, dun ako nag-decide na, hindi naman nag-decide, pero lalo ako nag-lean on dun sa idea ng spontaneity sa vlogs and pagpapakita ng mga mali namin. Kasi tama nga naman siya. Nung di ba, I know that everybody has seen you on social media somehow and you've already reached a certain level of success. And nakikita din natin, meron ka ng mga ginagawang, di ba, to give back to your audience and all that. And yung isang sumikat na ginawa mo, yung pumunta ka sa mga preso. Bakit mo naisipan yun? Nakakatawang isipin na tingin nyo doon ay charity. Pero nung pinitch sa amin yung idea na yun, hindi ko siya tinignan as giving back. Nilapitan ako ni Karen Bordador, sabi niya sa akin, Ninong Ray. Kasi Karen Bordador kasi nakatrabaho ko siya sa ABS for a while. So, medyo nag-uusap-usap kami ng konti. Message siya sa akin, sabi sa akin, Ninong Ray, gusto mo bang magluto sa kulungan? Sabi ko, aba, oo naman. Pero nga sinabi sa akin na gusto mo ba magluto sa kulungan? Sabi ko, oo naman. Kailan ako magkakaroon uli ng pagkakataon para makapagluto? Sa kulungan, hindi mangyayari yun. So, nung sinabi niya sa akin yun, hindi ko talaga ito tingnan as charity. Hindi talaga. Sinabi ko lang kay Karen, so ano ba yung mga dapat kong malaman? Sabi niya lang sa akin, basta magluto ka lang doon and magbigay tayo, kung kaya, magbigay tayo ng hygiene kits. Hygiene kits na ito yung bawal yung mahabang typical jail protocols.
Tapos, ayun, pero hindi ko talaga siya ginawa para mag-give back. Yun yung nakita nung tao, pero hindi yun yung ano namin na parang That was not the point. that was not the point. That was not the point. The point was makapagluto ako sa loob ng kulungan. Ngayon, Na hindi ka nakulong. tama. Ngayon, people will see what they want to see. Tiningnan nila yun as a charitable action. Well, kung titingnan mo nga naman, nag-spend kami ng time, money, effort para gawin yung bagay na yun. Baka nga charity. Pero that was not the point talaga. Hindi yun yung punto talaga. Kaya ako, sa akin, kung pwede mag-isip ang tao ng masama tungkol sa'yo, pwede rin sila mag-isip na mabuti tungkol sa'yo. Pero hindi talaga namin siya in-intend na maging... Kaya kung makikita niyo yung videos, hindi siya sobrang... how can I say this? Hindi siya sobrang madrama or it's just basically documenting kung ano yung ginawa namin. Pagdating naman kasi sa charitable activities, every now and then gumagawa kami niyan, pero ang pinakamasikat kasi na pwede mong sabihin sa tao is pakitang tao lang yan. Ganyan, ganito. So ako, personally, meron akong mga charitable efforts na hindi naman ganun kalalaki. Pero hindi na para videohan. Hindi ko na rin sasabihin kung ano yun. On a personal level. On a personal level na lang yun. Tapos, I make it a point na hindi ko na lang sasabihin. Pero yun nga, personal, meron akong ginagawa. Yung mga nakikita, kung ano yung pinapakita namin sa video, yun yung gusto namin ipakita. Kung ano yung iisipin nyo doon, sa inyo na yan. You're one of the, masasabi natin, mga self-made na mga celebrities, no? Kasi hindi ka naman nag-affiliate ng media company or walang tinatawag na backer or anything. How much has your life changed since then? Kasi yung level of virality mo is quite phenomenal eh. Then, how do you deal with that? Kahit saan ka pumunta ka sa, di ba? Lalo na around your area, sobrang daming tao, sigurado, kilala ka around Malabon. But even if you go further out, kilala ka. Hindi ba nagbago yung public life mo? Nagbago in a way. Dati kasi, before Ninong Rai, kapag na-stress ako, ang ginagawa ko lang, nagkakape lang ako sa isang coffee shop. Tapos pinapanood ko lang yung mga tao, imagining kung yung stress mo na nararamdaman ko ay nararamdaman din nila ngayon or at some point. Gaano kami karami dito na nagtatanggal lang ng stress. Tingnan mo sila, ang saya nila, kasama yung friends. Tingnan mo to, nagtatrabaho. Tinitingnan ko, ina-observe ko lang yung mga tao habang nagkakape ako. Ngayon, hindi ko na yun magawa. Ngayon, laging sinasabi nung, siguro, ibang celebrities na talagang mawawala yung privacy mo. Which is to some extent, true naman din talaga. Pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi mo pwede i-cherry pick yung mga bagay-bagay. Tatanggapin mo ng buo yan. Gusto mong pinili mo. Kasi, kung umpisa pa lang, nararamdaman mo na, hala, ginugulo na ako ng tao, pwede ka rin tumigil right then and there. Diba? Madali namang malaos. Diba? So, totoo, diba? In this industry, or in any industry, tumigil ka lang, hayaan mo na siya, makakalimutan ka ng tao. Huwag ka lang mag-upload ng 2 linggo, nakalimutan ka na ng tao, diba? Ganun kadali. Pero kasi, ginagawa namin. Patuloy namin ginagawa. So, tinanggap ko siya ng buong-buo. Although, ang totoo niyan, hindi naman ganun kalala. Nyari, lalakad ako. Bibila punta ako halimbawa sa, bangko, halimbawa. Inuray, ganun lang. Wala namang pag may lumapit, magpa-picture, walang problema. Okay lang yan. Kakain kami sa labas, mga tropa, okay lang. Sige, i-game lang. Tulad ng halimbawa lang, no, pagkakaroon ng anak. Minsan iniisip ng tao kapag nagkaroon ka ng anak, titigil buhay mo, mag-focus ka lahat sa anak mo, baby, at bibigay mo attention doon. Pero ang perspective na kasi ngayon, hindi dapat tumigil ang buhay natin kapag nagkaroon tayo ng anak. Tinitingnan ko itong Ninong Rai bilang parang anak na kailangan kong alagaan, kailangan kong tutukan, kailangan kong arugain. So, hindi naman dahil nagkaroon ng anak, titigil na yung buhay natin. Hindi ganon. So, tuloy lang ang buhay. Lahat na nangyayari sa paligid, kasama yan dito sa pinili mong track. Diba? Sit down, do your work, everything will fall into its place. Ako, I am a simple man. I see a pretty face, I reply. So, nag-reply ako. Paano ba magka-love life? Yeah! Sana all!